Kamusta mga kaagapay? Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol na naman sa mga kababayan nating OFW. Anyway, isa rin akong OFW. So may napanood kasi akong video at medyo uminit ang tenga ko. Medyo nadurog ang puso ko sa nangyari dun sa dalawang mag-asawa, no? So matagal sila sa abroad. So yung mag-asawa ay nag-abroad sa Europe. So matagal sila doon, yung babae ay 12 years tapos yung lalaki ay 16 years. So ang nangyari, habang sila ay nasa abroad, tinulungan nila yung kanilang mga kamag-anak, yung kanilang mga pamangkin. Siya nga pala ay yung tong mag-asawa na ito ay wala silang anak. So ang ginawa nila, tinulungan nila yung kanilang mga pamangkin sa Pilipinas, yung anak ng kanilang mga kapatid, sa pagkakaakala na yung kanilang mga tinulungan na pamangkin ay sila yung aakay o gagabay sa kanila sa kanilang pagtanda. So sa madaling salita, ibinigay nila lahat yung kanilang suporta sa kanilang mga pamangkin. So ang nangyari lang ay yun, nakakalungkot kasi nung sila'y matanda na, nag-for good na sa Pilipinas, so hindi sila nakaipon. So naubos yung kanilang ipon. Ang masakit dito, yung kanilang mga pamangkin na tinulungan ay hindi na nila malapitan. So yun po yung masakit. Pangalawa, itong mag-asawa na ito ay hindi na nila naisip yung kanilang sarili nung nasa abroad sila. So hindi sila nakapag-ipon, kukunti lang yung naipon nila bago sila mag for good. So pag uwi nila, madali itong naubos at yun, bigla silang naghirap. So ngayon ay nakatira na lang sila sa isang kubo. Tapos yung babae ay may karamdaman pa, ulyanin na kasi matanda na. Tapos yung lalaki na lang ang nagtatrabaho at matanda na rin. So ayon dun sa interview ng isang sikat na vlogger, na charity vlogger, ay hindi na nila dinadalaw yung kanilang mga pamangkin at syempre may mga kanya-kanyang pamilya na rin. So hindi naman natin sila masisi, pero dapat lang naman sana na kahit papano ay balik-balikan nila paminsan-minsan, kasi alam naman nila na yung tiyuhin nila at tiyahin nila ay sila yung mga tumulong sa kanila noong araw. So yun lang po yung masakit, no, mga kababayan, no, lalong-lalo na po sa ating mga kaagapay na OFW, na dapat habang nasa abroad tayo ay wag nating kakalimutan yung sarili natin. Meron tayong obligasyon sa Pilipinas, magpadala, suportahan ang ating pamilya sa kanilang pangailangan sa pag-aaral. Pero wag na sana nating kalimutan yung sarili natin na naghihirap dito sa abroad. Bawat sweldo ay magtabi po tayo para sa ating sarili. Wag po nating hayaan na humantong sa ganung pagkakataon na at the end of the day, tayo pa rin yung mahirap. Tayo yung nagpakahirap sa abroad, pero at the end of the day, tayo pa rin yung mahirap kasi hindi na tayo matulungan ng mga taong tinulungan natin. So yun ang isang hindi magandang minsan kultura ng Pilipino, yung binigay na muna lahat-lahat, pero pagdating ng araw hindi ka pa rin babalikan at tutulungan. So sana po ay sa ating mga kapwa FW ay magkaroon tayo ng matibay na pananaw bilang isang OFW. Advice ko lang ay mag-ipon tayo para sa sarili natin balang araw, ano, para pag nag for good tayo, di magtayo tayo ng sarili nating negosyo, ganyan. Huwag nating asahan na balikan tayo ng mga taong tinulungan natin, di ba? Kasi sabi nga nila, di ba, pag nagtumulong ka, huwag mo nang hayaan na tulungan ka soon, di ba? Kung tutulungan ka man nila, di maganda, di po ba? So hanggang dito na lang mga kaagapay, mga kaibigan, no, at sana ay may napulot tayong aral sa ating pinag-usapan ngayon. At maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. At ako po ay naglalambing po sa inyo na pakisuportahan naman po ang aking munting channel
At maraming salamat po sa inyong lahat. Pakipindot na rin po yung subscription button at yung notification bell para ma-update kayo sa ating mga susunod na topic na pag-uusapan tungkol sa ating mga kababayan na OFW. Maraming salamat po at mabuhay ang mga OFW. Bye-bye!